Uy, may nagsagot dito. Bea. Ayan, magkano? Sino tumilo? Uy, yun, sabihin mo. Panadero. No! Ay, hindi. Yan ay 2 words. One distance. Password. Ordinance! Yan ay isang ordinance. Ilang vitamins? Ah? Nakakano ka tayo ng Next name. Next name naman. Para kayo may chance. Oo. Kung saan ako, hindi ko alam yan. Ay, akin niya. Saint Peter.
na. Ayun na. So, pangalaman po natin ay independent will. Sino pong gusto bumasa? Ang mga pelikulang ito ay gawa ng mga tunay na director at filmmakers. Pero walang kumpanya na ang sa mga production nila. Ang proseso ng paglikha ng mga pelikulang hindi ay mura at hindi magastos. Hindi tulad ng mga pelikulang gawa ng mga major film studios. Ang ending film ko, independent film ko, malayang pelikula ay sumasa ilalim sa tunay na karanasan o nararanasan ng tao sa kanyang buhay. Mas pinagkatutunan ng pagsalita ang realidad kaysa sa fiction o imagination. Ang mga pelikula ito ay mababa lamang ang budget sa production, ngunit nakakalikan sa dalang isang obra. Sa kabila nito ay iba rin ang kailangan sa dahil ay inaalis sa kagad nito. Kung ikukumpara ito sa mga commercial na pelikula o mainstream films, ang mga pelikula ito ay mas nabibigay ng pansin sa karamihan. Ayun po, sinasabi dito ang independent daw po ay ang mga independent films. Yung mga tao natin sa buhay na karanasan ng isang, tawag yan yung isa yung tunay na karanasan na nararanasan ng isang tao. Yan po. Wala po ba ito? Ang estilo ng ending ay salungat sa mainstream. Nangangahulugan ito na ang kultura ng ending ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagdami ng umiiral na passion. Unang tinaw, ang pangunahing tanyag na kultura. Dahil sa nilalayo nilang baging natatangi at hindi kabilang sa tanyag ng kasalusuyan. Sa kabilang banda, ang mga individual na kabilang sa ganitong uri ng estilo ay pinahahalagahan ng mga bagay na nakalimutan ng publiko o pinakabago mga paglabas. Karamihan ng mga tema ng mga indie films ay hindi pinapakita sa mainstream movies dahil hindi raw ito kumikita ayon kay Dr. Nicanor Jackson. At dahil doon, marahil kaya karamihan ng mga indie films ay tungkol sa mga homosexual o mga pinalaman sa mga homosexual, madalas ang tema ay tungkol sa homosexual at ang lipunan at kung paano itong dalawang makipag-interact sa isa't isa. Ito yung parang tawag yan, example dito yung mga mga kalugusan, NMD, mga ganyan. Yung kaninang pinag-games namin ng mga, yung mga example ng mga NTPs. Sino ang ama ng NTP? Eric Oteiza o Digia. Mas kilala bilang si Tigda Tahimik ay nakilala sa mahigit sa 30 taon bilang aktor at masunod at direktor ng malayang pelikula sa Pilipinas. Ang kanyang pelikulang Yung Nightmare ay nabigyan ng pangalan sa FIPRESCSI Award, International Critics Award at sa Berlin International Film Festival at ito ay pinalabas sa USA noong 1981. Siya daw po ang ama ng independent na pagkakakilala sa kanya ay si Tigda Tahimik na sa loob ng 30 years ay siya ay naging aktor, manunod at direktor sa malayang pelikula dito sa Pilipinas. Katangian ng NDP, ito ay audiovisual, paningin at pandinig ang ginagamit. Ibig sabihin po, alam naman po natin diba na tayo ay kapag nanonood tayo ng palabas, lahat naman ng klase ng palabas ay audiovisual na kailangan natin gamitan ng ating paningin at pandinig upang ito ay maunawaan natin at yung mga nilalaman nito. Pangalawa, Ang mga damdamin, kaloob-looban, konkretong kaisipan, na diwa ay dapat na maipakita ng malinaw sa screen. Ayan, tulad nga po doon sa mga halimbawa ko dito yung parang pinapakita yung tunay na nararanasan ng isang tao. pangatlo, may tiyak na haba ang pelikula.
Gawa ng maraming tao ang pelikula. Ayan. Ito dito naman ano, marami Dun sa may bating mga inasang mangyayari. Kasi nga, may hindi mga inasang mangyayari makakapit sa pagbuo ng pelikula. Di ba nga kasasabi ko nga mali lamang ang mundo? So, kulang sila sa budget, kaya nahihirapan sila. Saka may mga artista na hindi tumatanggap ng ganung halaga lang kung ano lang Saka yung halimbawa, may sila halimbawa ng isang place na kung sino kailangan ng isang auto. kaya kadalasan ang mga tagpuan nila ay squatter dahil hindi nila kailangan bumayin ng malaking halaga. Nabubuhay ang pelikula ng dahil sa script na ini-interpret ng director. Kagaya pag di ba ang pagbuo ng pelikula, lagi yun ang may director. Yung director, yun yung siya yung gumagawa ng mga script ng director ng pelikula. Kaya sinasabi na nabubuhay ang pelikula ng dahil sa script. Kung wala yung script, hindi mabubuo ang mga pelikula. Ang mga layunin ng NDF, ang layunin ng mga independenteng pelikula ay nag-iiba depende sa layunin at intensyon ng mga ginagawa ng pelikula kasangkot. Narito ang ng karaniwang layunin ng mga NDF. Una, buksan ang isipan ng mga mamamayan sa mga isyong panlipunan. Kaya, sino may ID? Pagkasabi ninyo about sa mga karanasan ko na mga halimbawa sa MMK. Yun parang may mga pinagdaan ng mga tao isang Ayan, tama na. Yun na, pumapasok yung mga, mga isyong panlipunan natin, yung tawag dyan yung, di ba sa MMK, yung mga karanasan nila. Yan. Pangalawa, malikhaing pagpapahayag ang mga independenteng pelikula na nagbibigay ng isang plataforma para sa mga gumagawa ng pelikula upang galugarin ang kanilang mga artistic pananaw at pagpapala mga hindi sumunod sa mga pangunahing pamatayan ng commercial. Itong layunin daw ng independent ay magkaroon ng malikhaing pagpapahayag na kumbaga dito kasi sa pananood natin ng independent, masasalamin agad natin kung ano yung pinapaksak doon independent. Kagaya na nga lang yung doon sa septic tank, doon ay karamihan ng mga pinakita doon ay sumasalamin sa kahirapan ng pamumuhay ng isang pamilya. Na kung paano yun ay nakakasurvive sa pang-araw-araw sa dami ng mga anak ni Mila. Si Mila ang pangunahing tauhan sa septic tank na binanakal ni Eugene Domingo. Mamaya matatalaan natin yun ang ginawa namin pagsusunod. Madalas nilang tatalakay ang mga hindi kinakugalian o nakakapuko ng pag-iisip ng mga paksa. Nagtutulak ng mga hangganan at nag-experimento sa iba't ibang mga diskarte sa pagkukwento. Isa pa ay tunay na pagkukwento. Ang mga independente gumagawa ng pelikula
ekonomiya. Ang mga Pendiente. independent team gumagawa ng pelikula ay karaniwang may higit na malikhaing kalayaan at autonomiya kumpara sa mga nagtatrabaho sa loob ng mga may limitasyon ng industriya ng komersyal ng pelikula. Maaari nilang tuklasin ang mga hindi kinaugalian na paraan ng pagkukwento, makipagsapalaran at harapin ng mga kontrobersyal o angkop na paksa nang walang mga pagkikipit na komersyal na tagumpay pang himasok sa istorya. Ang sinasabi dito na ang indie film ay malaya sa kanilang gustong iparating o ipanood sa mga tao na hindi na kailangan gumamit ng komersyal. Di ba ang mga kadalasang gumagamit ng komersyal dahil ang komersyal na yun ang parang nagbibigay ng pondo sa isang pelikula o kung ano man yung halimbawa sa ABS-CBN, di ba pag tayo nanonood, lagi may mga commercial na pakadami bago pagkatapos ng pinapanood natin mga teleserye. Kasi yun ang nagbabayad sa kanila. Hindi kagaya dito sa indie film na talagang walang commercial. Malaya ang mga tao dito na kasi nga yung kanilang budget ay nakaka-focus lang talaga para sa gumagawa dito. Sa paayang kultura at panlipunan na komentaryo. Ang mga independenteng pelikula ay madalas na tumutugon sa mga halagang isyu sa lipunan, kultura o pang-politika na maaaring hindi napapansin kung hindi gaanong pinakatawan sa mainstream na sinihan. Kaya pa dito daw yung pumapasok yung mga halagang isyu ay patungkol sa lipunan, kultura at pang-politika. Maaari din silang magbigay ng liwanag sa mga marginalized na komunidad. Mamuni ng mga panlipunang kaugalian, itaas ang kamalayan, tungkol sa mga pangunahing malalakanin at magsulong ng dialogo at talakaya sa iba't ibang paksa. Next, masining na inobasyon. Ang mga independenteng filmmaker ay madalas na nagpupulot ng mga hangganan at nag-eksperimento sa mga diskarte sa paggawa ng pelikula, aesthetic at mga diskarte sa pagkukwento. Maaari sila gumamit ng mga linear na salaysay. Hindi kinaunggalian ng mga estilo ng pag-edit o pag-eksperimentong cinematography upang lumikha ng natatangi at nakapag-iisip sa mga karanasan sa cinematic. Ang mga independent pelikula ay maaaring magbigay ng inspirasyon at influensya sa mas malawak na industriya ng pelikula sa pamamagitan ng pagkakilala ng mga bagong artistic at diskarte. Dito sa masining na innovation, parang pinapakita dito yung pagkamalikhain kung paano ito nabubuo ng mga direktor, ng mga karakter para mapukaw ng ang mga manonood. Sino sa inyong may iba pang kaibigan? Yung masining na innovation. Parang ngayon kasi parang modern. Kimi Dora. Sa modern yung pag-edit nila, marami na silang malaman sa wala na. Tapos lang din, napansin niyo yung mga dating mga pelikula. Minsan hindi siya colored. Minsan ay black and white. Madalas rin sa Kaya sa hindi mas ano doon yung estilo ng pag-edit. pero dapat sana ay yun ang madalasan natin tinatanggilik kasi ito yung ating kultura. Nawawala na sa ating ang kultura. Kagaya ko, lagi yung pinapanood ko na ngayon yung mga English. Damilig sa mga ganito. Yan natin sa paay ang pag-aalaga ng bagong talento. Ang mga independenteng pelikula ay nagsisilbing isang launching pad para sa mga magugusbong sa filmmaker, actor at crew member na naghahanap upang may tatag ang kanilang sarili sa industriya. Ang mga pelikulang ito ay nagkakaroon ng mga pagkakataon upang ipakita ang kanilang mga kasanayan, pagkakuha ng karanasan at bumuo ng isang
yung ipakita Kahit nila na sa ang budget nila ay maliit lang. Ano naman tulad sa parang kaya mayroong mga sumisikat ay sa hindi ko yung mga sabihin na lang Ano? Sabi ng friend ko, kasi siya nag-ano siya sa ABS. Oo nga! Kumukuha siya ng ID, siya yung ano, siya ba yung boss? Siya yung boss, tapos sabi niya, ang hirap daw kasi alinin yung ibang items na yung mga sikat. Kasi ang dami nila, hindi sa mahal. O hindi Kaya naman sa kaya naman sa yung project na yun, kaso hindi lang talaga alam sa schedule nila. Halimbawa, yung artist ka, dapat kasi nakalatag na sa artista yung ibibigay mong project sa kanya, yung ibigay ko lang. Tapos pag hindi niya nagustuhan, hindi wala kang magagawa na nakapaindihan mo, hindi niya matatanggap yung project na ino-offer mo sa kanya. Kaya hanap ka din ng hanap. So dito nga, hanap sa mga Ito ang pwede pumasok sa kusip. Mamay. Yung pagkakalit sa manda. Sige, Sabi ko daw. Alin, Jer? Baka tayo talaga para sa tayo kung alam, makikipagpagdayan sa ulan. Ang mga independent din. Iniwala ay tututugon lang naman iwan na naghahanap ng ikatagbang at alternatibong mga karanasan sa cinematic. Nagbibigay ng mga ito ng alternatibo sa mainstream na mga blockbuster na pelikula at nag-aalok ng mga intimate at character-driven na salaysay na sumasakaw sa mga komplikadong emosyon at karanasan ng buhay. mga may maibibigay pa kayo. Wala. Dito sa pakikipag-ugnayan sa manda, parang sinasabi dito na yung mga kasamang karakter at yung mga may mga extra din tinatawag sa mga independent na kailangan makipag-ugnayan para magkaroon ng mga iba't ibang kaalaman tungkol sa mga karanasan na patungkol na doon sa mga cinematic na pelikula pagpapalabas. Independent yan. Ang mga independent. Ang mga independent Independiente. Hindi ko na ay maaari magsunod at hindi ko siya. Malalim na koneksyon sa mga manonood. Mababang budget na paggawa ng pelikula. Ang mga independents ay kadalasan ginagamit kaya ginagawa gamit ang limitadong mga mapapasulat at mas maliit na budget. Maaaring magsulong ng pagpapalita ay makatawag ng tulas ng profession. Naghahanap ng mga gumagawa ng pelikula na ang mga pwede maging makawaisip na may litikad na mapagkukunan ng mga sa mga kwento na mapagkakagana ng mga manitang diskarte sa kanyang mga salamat sa mga halaga ng production ng mga iba. So, again, sinabi mo kanina, doon sabi mo kanina yun. Sa exam, sila nagtutulog. Kaya umano sila ng mas magandang place, mas magandang sa choice nila is na nag-aabot sila sa exam kasi palinang ganyan. Ang independent kasi yun parang mas makatotohanan. Kaya nag-shoot sila sa, di ba, sa lansangan based dun sa true story yan, di ba? Naintindihan? Sino ang babasa? Dati pa ulit. Bakit paliwanag na? Sa pagkalaharan ng mga independent ay mahal yung pagkakang palabang ng mga nanay ng pagkagawa ng pelikula, nag-aalaw ng mga natatanging pananaw at nag-aambag sa artistikong kultural at panlipunang tanawin ng sinihan. Nagbibigay ang mga ito ng plataforma para sa eksperimento, malikhaing pagpapahayag
at paggalugad ng mga magkakaibang mga kwento na maaaring manatiling hindi nagsasabi sa mainstream or television. Sa pinaka, ito pa rin sa independent films, di ba? Kung saan ay naglalaya ito ang mag-alok ng kasiyahan din sa mga manunood. Lalo na hindi nga mag-alok na palabas mainstream, kundi ito yung nakalabas sa upang maging eksperimento sa mga manunood. Yung mga delika nila ay magkakaroon ng bahagi sa pananaw iba't ibang tao, iba't ibang manunood. Top 10 Filipino independent films. Ang mga sumusunod na independent ay kumakatawan lamang sa isang seleksyon ng mga kilalang pamagat hanggang 2021. Kahit po ay nag-base lang kami dun sa mga palabas na naging top 10 noong taong hanggang 2021. Ang una ay ang babae sa TikTok noong 2011. Ito ay sa direksyon ni Marlon Rivera patungkol sa pangkuhiyang sa proseso ng paggawa ng pelikula sa Pilipinas na pinagdididahan ni Lindy. Top 2, Norte, Hangganan ng Kasaysayan, 2013. Ito ay sa direksyon ni Love Diaz. Pinagbibigahan ito ni Nasib Lucero, Angel Bayani, Archie Alemanya at iba pa. Ang pelikula ito ay sinusundan ng buhay ng ilang karakter sa isang maliit na bayan na tumatalakay sa mga tema ng criminalization at moralidad. At ang ikatlo naman ay ang General Luna noong 2015. Ito ay sa direksyon ni Gerald Caro at pinagbibigahan ni Jen Ercilia. Ang pelikulang ito ay naglalarawan sa buhay ni General Antonio Luna na nakilala ng panahon ng digmaan, Pilipino-Amerikano, na nagpapakita ng kanyang pagkakabayan at pagbibigahan na nasasakupan ng militar sa Pilipinas. Top 4, I'm Drunk, I Love You, 2017. Ito ay sa direksyon ni J.P. Hawak. Ang pelikulang ito ay romantikong comedy drama na umiikot sa dalawang matalik na magkaibigan na ginanapan ni ng mga Salvador ang Pablo Abilino na nagsimula sa isang road trip bago magtapos ng kolehiyo at umagalugay sa mga tema ng mga kaibigan ng panalimutan ng mga At ang ikalima naman ay ang Bird Shot noong 2016. Ito ay sa direksyon ni Michael. Ang pelikulang ito ay tungkol sa isang batang babae na si Maya Mary Joy Apostol na akselete ng baril ng isang endangered Philippine eagle na humatong sa mga serye na kapanapan na nagtutulad sa kamalian ng karahasan. Top 6, Respeto 2017. Ito ay sa direksyon ni Trey Monteras II. Ang pelikulang ito ay tungkol sa isang batang symmetric sa Utang. Naghahanap ng maging isang rapper at naninirahan sa squatter sa Manila na tumutugon sa mga tema ng masiling na sa pagkakaya ng mga isyong panlipunan at pagtuklap sa sarili. At ang ikapito naman ay ang Sunday Music Week of 2016. Ito ay sa direksyon ni Baby Ruth Ang mga pelikula nito ay pagsasalaysay ng dokumentaryong pelikula patungkol sa buhay ng mga Pilipino domestic worker sa Hong Kong habang sila ay nagpapanda na lumalabas sa mga Bayan sa kanilang linggo. Ginaganapan nila Rosie Acosta, Sherry May Bretana, Maylin Mocobo, Hazel Bertido, Leo Celomeño at Ryan Chavez. Top 8, yan ito nga yun. Alam na alam mo itong palabas na ito. Kita-kita. 2017. Ito ay sa direksyon ni Sigrid Andrea Bernardo. Ang pelikulang ito ay romantic comedy drama ng isang Pilipinang tourist guide sa Japan na dumaranas ng nasakita ng pagkakulang at nagkaroon sa kakaibang kusayan sa isang kapwa Pilipinong expat. Pinagbibidahan ito ni Alexandra De Rossi at Jimboy Marquez. At ang aplikasyon naman ay ang pagdadalaga ni Maxime Oliveros ng 2015. Ito ay sa direksyon ni Aurelio Sotejo. Ang pelikula nito ay nakasentro kay Maxime Nathan Lopez, isang batang
Bilang. Bida na tagapagganap ay si Eugene Domingo. Si Lida, ang kanyang lumilumanang ay nakatira sa Payatas, Damsay, kung saan damang-damang ang kadulos-dulos na kalagayan ng kanyang pamilya. Upang makarapos mula sa lahat sa kahirapan, nagpagda si Lida na ibenta isang anak na kinopilya. Ang kinopilya ay isa sa awardan ng kalagayan ng isang tao 35. nakararamdam ng sexual na trafficker mula sa mga bata. Ang mga ginagawa ng pelikula na sina Ringer, Bingo, at Jocelyn ay pinagpusabi upang managigamit sa mga pelikula. Dahil sa mga pinagpilihan nila ay pangkaraniwan sa simpleng pelikula. Hanap pa ba na kung saan ang mga nakaganap ang mga totoong tao na galing sa lugar ng Manurakay. Musical kung saan may pagkanta at pagsayaw mula sa Belisaria na damang-dama ang mga eksena. Ate, kaya na daw sabi ni Mama. Sabi mo ka talaga. Walang sabi. At ang mga Ako sabi na lang yan natin. pinisita rin nila ang site na sinasabing karuhan ng pagkakapagpapalagay ng mga pelikula. Dahil sa sobrang pagkakapagpapalagay nila, dahil sa labis na kaganapan, nakakita na nila at kumahan na ang pagkakanang nadala ng kanilang pinipaksa. Ayon kay Ian Shalot, ang aral na natutunan niya sa kanyang pelikulang ito ay sa gitna ng kahirapan, may pagsubukay na dapat harapin at lagpasan dahil ay ito sa awalan niya ng kapagsaganaan. Sa halip pagtulong buhay dito sa ating mundo ay puno ng pagsubok na malalagpasan natin sa tayo ay pangarap sa matagal sa mga problema ating nararanasan dahil sa katagalan, magtuturo ito sa atin ng leksyon at pangarap para sa ikabubuhay sa ating kapakanan. Okay, yun lamang po ang next na po namin report ay